Sunday na to, no? And I will be sharing to you a message that I shared yesterday. Tungod kay kinahanglanon man po nato ni siya, no? Sa atong church giyot karong buntan. Shall we now turn our Bible to the book of Genesis, chapter 26, verses 19, and I will be reading through verse 24 and also verse 31, no? And I will be joining and connecting Psalms 37, verses 10 and 11. But when Isaac's servants dug in the valley and found their well of flowing water, the herdsmen of Gerar quarreled with the herdsmen of Isaac, saying, "The water is ours." So he named the well Esek, because they contended with him. Then they dug another well, and they quarreled over it too, so he named it Sitnah. He moved away from there and dug another well, and they did not quarrel over it, so he named it Rehoboth, for he said, "At last the Lord has made room for us, and he will be fruitful in the land." Then he went up from there to Beersheba. The Lord appeared to him the same night and said, "I am the God of your father Abraham. Do not fear, for I am with you. I will bless you and multiply your descendants for the sake of my servant Abraham." Then he went up from there to Beersheba. The Lord appeared to him the same night and said, "I am the God of your father Abraham. Do not fear, for I am with you. I will bless you and multiply your descendants for the sake of my servant Abraham." In the morning they arose early and exchanged oaths with Isaac, sent them away, and they departed from him in peace. In the book of Psalms 37, 10 and 11, it says, "Yet a little while, and the wicked man will be no more, and you will look carefully for his place, and he will not be there." Verse 11, "But the humble will inherit the land, and will delight themselves in abundant prosperity." Kabalo ang mensahe nga kanang makuha nato ani from this passage, ini nga pasahe nga atong gibasa, including of course the book of Psalms. Naghisgot siya about humility, pagkamapainobsanon. Everybody say pagkamapainobsanon. Now, how will we define humility? Unsaon nato pag hatag kaulugan anang pagkamapainobsanon? Ang pagkamapainobsanon gitagan og kaulugan sa dictionary nga pagkahimong gawas nun gikan sa garbo or sa pagka-arrogante. O na siya ang word nga humility. Usa kini ka kalidad or kahimtang sa pagkahimong mapainobsanon or adunay kinaiya sa pagpaubos. Sa sugilanon ni Isaac karon nga atong gibasa, atong tan-awon ang kamatuoran may tungod ani nga butang. Makita nato sa Genesis chapter 26 ang detalyado nga kinabuhi ni Isaac panahon sa kagutmanan, famine sa English pa. It was really a time of famine in their land. Unya gisugo si Isaac nga moadto sa Gerar. Kanang Gerar usa kana siya ka lungsod nga naa sa distrito sa gitawag natong habagatang bahin sa sentro sa Israel, makit-an. Og samtang naa siya didto, nibalik ang sala nga gihimo ni Abraham nga iyang amahan. Iyang nasinati ginapod gihapon niya sa iyang pagpamakak nga dili niya giangkon si Sarah nga iyang si Rebecca nga iyang asawa kundi iyang igsuon. And of course, the story goes that naibaw-an na gihapon nga asawa gyud ni Isaac si Rebecca until nga walay nang hilabot kaniya hasta si hari o hasta si Abimelech. Og makita nimo nga samtang naa sa didto tungod kay lagi panahon man sa kagutmanan nagkinahanglan silang makatanom aron sila na ay makaon. So the way
they made some process nga makatanom sila, nagkalot sila og atabay, og sa ilang pagkalot og atabay, nakakaplag yun sila og tubig. But dunay problema. Kay kadiyang nakakaplag sila og tubig, giilog sa mga Pilistihanon, nga maoy tag-iya ni ato occupant, ni ato nga lugar. The attitude of Isaac, ang kinaiya ni Isaac, iyang gipakita ang kinaiya sa pagkamapainusanon. That even though he had a legal right towards the well, bisan na siya legal nga tungod sa mga atabay nga ilang gikalot, but he tried to lower down his pride and remain humble. E makita nimo sa pagpabili ni Isaac nga mapainubsanon, nadawat niya ang pag-uswag ug ang kalinaw tungod sa iyang gihimo nga pagkamapainubsanon. Mo ni kinahanglanon nato, no? Mga igsuon, nay mga tao usahay nga mangilog sa atong panalangin. Nay mga tao usahay nga mudaot nato. Nay mga tao usahay nga mubabag sa atong panalangin nga unta para sa atoa. But then, kung magpaubos lang ta, madawat nato ang panalangin. Hallelujah. Unya, mamintinar nato ang kalinaw, pakigdait sa mga tao. Karong buntag mo ni itong isgutan, no? Obtaining prosperity and peace through humility. Pag-angkon o pagdawat o pagkamauswagon o kalinaw, pinaagi sa pagkamapainobsanon. And the first part in chapter 20 is katong hisgutan, first the challenge for prosperity and peace through humility. Tan-awon daw nato ang hagit nga naitabo. Alang sa pagkamauswagon o kalinaw, pinaagi sa pagpaubos or pagkamapainubsanon. Mubalik kag basa sa verse nga itong gibasa, ha? To understand it clearly. We will read Genesis 26:19 and 20 said, But when Isaac's servants dug in the valley and found there a well of flowing water, the herdsmen of Gerar quarreled with the herdsman of Isaac, saying, The water is ours. So he named the well Isaac because they contended with him. The first challenge for Isaac's humility is, of course, ang may tabuong naitabu is the enemy will contend with us, but we must not fight back. O na ang kinahanglan natong buhaton. Ang kaaway, makiglalis nato or makigbangi nato, apan kinahanglan gandi nato siya, awayon pagbalik. O dili ta mo balos sa pagpakig-away niya. Mao gyud na ang humility, no? When there are people who try to contend against us, ang ginatambag nato sa Ginoo, di kita mo balos. Likayan gyud ng eye for an eye, tooth for a tooth. Diba? O, atong tan-awon, sa ipasabot nato ani, no? The word contend, sa Hebrew nga word, it means to hold a controversy. Dili ta, or pugna nato, maglikay ta nga, makiglalis. Ikaduha, ang kaaway nga mo content, nagpasabot usahay, ginadepensahan nila ilang kaugalingon. Nagareklamo sila, they complain, and they strive, nakaibisog sila ang atong kaaway batok nato. What do we mean when we say, we will not fight back? Kana bang dili ta mo balos nila? It means practicing non-retaliation. Kana bang dili ta magbuhat og usa ka action, usa ka buhat nga mubalos ta, no? Og ang atong buhaton, kumuingon ta nga di ta makig-away nila, kay Kristohanon man ta, when people try to fight us back, kinahanglan atong pakig-awayan sila sa espirituhanon nga paagi. Spiritual warfare. Kana bang dili nato gamito natong unod,
Kay mao man ay giingon sa Ginoo, I told you before sa kung mga wali nangagi nga the people who is trying to do evil things or wicked things towards us, kanang mga tao nga mubuhat og dautan batok nato, gimanduan na sila sa espirituwang dautan. Gimanduan na sila og mga espiritu sa yawa. They are being inspired by the spirit of the devil. Kinahanglan ang tao dili matong awayon, kundili ang espiritu nga nagpaluyon niya. Mo na, that is a way of not fighting back to the person. What we are going to fight is the spirit of the enemy that inspired them to do evil things towards us. And ingon siya, rather than violence in most personal conflict situation. Nga dili ta mo gamit o kanabang tawhanon nga mga violente nga action batok sa mga tao nga makig-away nato. Sa ingon ana nga paagi, mamintinar nato ang atong pagkamapainobsanon ingon nga mga Kristohanon. Amen, mga Kristohanon. So ang mga Kristohanon dapat yun mapainobsanon. So Isaac, of course, Isaac did not retaliate against the enemy. Wa siya ni balos. He did not fight against these Philistines nga nangilog sa iyang atabay, nga gikalot sa iyang mga katawhan, sa iyang mga sundalo or magbalantay sa mga karnero. But he just tried to humble down. Ihatag lang na nila. Ihatag lang na. Di lang ito pakikaway, no? So, that is the first challenge. Nakapasar yun si Isaac. Ikaduha, kung tanawin mo sa verse 21, ni usab na pod, no? Unsa may giingon sa verse 21, then they dug another well. Kaya gikuha man tong ilang unang atabay, kalot na pod sila glayang atabay, and they quarreled over it too, so he named it Setna. Kada atabay gingalan si Isaac every time ang ilang kaaway makigbatok, makigbangi nila, no? Ang una nga atabay gingalan niya nga Isik. Ikaduhang contention gingalan na po niya Sitna. Unsa may nakita nato diri nga challenge that the enemy will continue to contend, but we must remain humble. Ang atong kaaway mo padayon og pakigbangi, apan kinahanglan magpabilin gyud ta nga mapainobsanon. Unsa man ang remain humble? Kumuyon ka magpabilin nga mapainobsanon, nagpasabot sa gitawag nato sa English nga lowliness of mind. Kana bang atong hunahuna kontrolahon nato nga dili siya mo hunahuna og taas. Pero paubos ra gyud atong pangunahuna nga nag-ila nga ang Ginoo maoy tinubdan sa tanan nga atong hatagan og bili ang uban ibabaw nato o kita magkinabuhi nga dunay pagpasakop nga nagaalagad kang Kristo ingon nga siya maong atong ehemplo. Dili ta pataas tong kaugalingon at di natin ipataas atong kaugalingon. O kung imo tan-awon, when you will say you will remain humble, it means recognizing your dependence on God. Imong ginaila ang imong pagsandig sa imong Ginoo. Jesus tried to exemplify humility for the believers. Kabalo mo unsa? If you will try to see, ingon sa book of Isaiah, sa diyang si Jesus, daduno na siya dito sa iyang lansanganan, mura siya og karnero nga, he did not fight back. No? Kaya ang usa ka karnero manggod, kung imong tan-awon, once daw ihawon ng karnero, bigyan na siya mulugnot-lugnot, sama sa kanding. Kundili, muuban na yun na siya dito sa iyang ihawan, o niya, makita ni mo ang karniro, maghilak ra siya. No? And that is a sign of humility, that when Jesus came, mao nang gina-emphasize kanunay, si Kristo mianhi aron alagaran,
dili aron mo alagad ug dili aron alagaran. Oh. Because Jesus made an example for us that when Christians are being persecuted, kung lutuson ta sa mga dili Kristohanon, dili ta nato o dili ta makig-away batok nila. Paubos ra gyud ta. Everybody say, paubos ra gyud ta. Why? Because beyond that humility, beyond that action of humility, we know that there is always a reward. Ha? Every act of humility, matagbuhat nato sa pagpaubos, naagyon na siya balos gikan sa Ginoo. Kung makita sa Ginoo nga, kita nagmapainobsanon. First and second contention of Isaac's enemy, wa gyud siya ni react against them. Nakapasal gyud siya sa pagsulay, sa hagit, sa pagkamapainobsanon. Now, we'll see what happened next. Verse 22 of chapter 26, he moved away from there. So, pagkuha sa ilang mga kaaway silang atabay, gigibuhay na po ni Isaac, o sige, ilahon nyo, inyuhan na. At ito na po sila sa layang lugar, o ingon siya, indug another well. Katulo na, no? Everybody say, katulo na. They did not quarrel over it. Nabilagro na yun. Wa na yun sila nakiglalis ang mga Pilistihanon batok nila. So he named it Rehoboth, for he said, at last, the Lord made room for us, and we will be fruitful in the land. Katulo nga, challenge diri, the enemy will stop contending with us, and the Lord will prosper us. Ang kaaway muhunong sa pakigbangi nato, o ang Ginoo maoy mupauswag nato. Do you believe that? Mapulaan ra gyud na atong kaaway. Ha? Mapulaan ra gyud na atong kaaway. Kung di ta mo retaliate, kung di ta mo balos og pakig-away. When you say the enemy will stop contending, it generally means to cease, muhunong, striving in a worldly sense, nga makigbisog, wala na sila nakigbisog, wala na sila nakiglalis, o wa na nila gamita ilang kaugalingong na kusog, ang ilang gihimo mao, nga ilang giundang ang ilang pagpakigbangi sa mga Israelitas. When we are being challenged, ang sa atong mga kaaway, sa atong pagkapainubsanon, atong saligan ang gahom sa Dios, o kanunay tamagunahuna og kalinaw. Good relationship. Aron kita dili mapilde sa kaaway. Amen. God's will and obedience kinahanglan natong himuon. I-align nato atong kaugalingon sa kabubuton ug atong tumanon iyang mga sugo nga ang Ginoo muhatag nato o gitawag natong prosperity when we remain humble in God. Pag-ingon ni Isaac, then ingon siya, the Lord has made room for us and we will be fruitful in the land. Mo diya nato gikuha that when the enemy will stop contending with us, kung muunong na ang kaaway o bangi nato, ang Ginoo nay mo pauswag nato. The word prosper, it means it is an overall success. Mo na ang prosper kana bang pag-uswag kanang word nga pag-uswag. Naglangkob na sa kinatibuk-an nga kalampusan sa atong pagkatao o pagkamauswagon sa atong espirituhanong kinabuhi, sa atong pisikal nga kinabuhi, sa atong relasyon o sa mga material nga mga panalangin, nagpasabot ni siya nga kitang tanan magmalampuson, and that is what prosperity is. Hallelujah. Nagpasabot nga kung pauswagon ka sa Ginoo, dili lang na sa kwarta, dili na sa bahandira, apan kinatibuk-an, it is a wholeness growth and a successful
journey in your life. Mao man gud na ang word nga prosper mahigsuon. Sa una nagwali ko, niingon ko nga muingon gani ka nga prosperous ka, dili kay ingon nga tungod kay daghan kag kwarta lang. Kung ikaw daghang kwarta, unya ikaw nagbalatian og terminal nga balatian, dili ka prosperous. Dili na prosperity. Ang tinuod nga mauswagon, nga ikaw na'y kwarta, na'y balay, na'y sakyanan, maayo kag panglawas, malipayon ka. Mauna ang prosperous nga tao. Mao na mga igsuon, nga ang muingon ganita nga prosper, mao nang gitawag natong it is a wholeness growth. Di lang ka prosperous sa usa ka bahin. Apan nahimo kang mauswagon sa kinatibuk-an nga bahin. May tabo ni sa tao kung ang usa ka Kristohanon magpabilin nga mapainobsanon sa iyang kinabuhi. We will talk about Joseph, no? Hiusi nga kalangga sa iyang papa. Si papa niya nga si Jacob. Makita nimo nga si Joseph gipanilusan man sa ibang saon, no? Pila ka attempt. Gi-attempt si Joseph nga patyon sa 11 niya ka megsoon. Kay Lucy man sila, no? 3 si unta pero wa may labo tong babae god. Patyon unta nila si Joseph pero gibabagan man ni Ruben nga iyang igsuon sa mama. Naayaw kay igsuon nato siya. Wala siya gipatay, pero gibaligya siya dito sa Egypt, di ba? When Joseph was in Egypt, sadyang na si Joseph dito sa Ehipto, wag yun siya naglungot-lungot gani. Wag yun siya nagunahuna ba nga, bantay lang yun mo, makabalos lang yun kuninyo mga igsuuna mo. Di ba? Wala. We cannot really read that statement. But Joseph remained humble inside Egypt. Niagi naman to siya kapriso, nakagawas siya sa prisuhan, nahimo siyang interpreter sa damgo ni Paraon, hangtod nga na-promote si Joseph, nahimo siyang right hand ni Pharaoh sa Egypt. Siya mao'y tinugyanan sa tanang mga bahandi sa Ehipto. Pero si Joseph nagpabilin nga mapainobsanon. Wa gyud siya nakig-away, wa siya nakiglalis sa maigsuon. Then miabot ang kagutom. Ang 11 niya kay igsuon miadto sa Egypt aron mamalit og pagkaon. Mamatay naman sila kaya wala man sila makaon. Kinsa may naa sa Egypt? Si Joseph. Wa sila layang adto ang tao katong igsuon nilang ilang gibaligya nga gi-attempt unta nga patyon. Wa na sila makaila because many years had passed. Unya si Joseph mura na siya anak ni Paraon because he was wearing, of course, the uniform of a son of Pharaoh. Pero pagkakita ni Joseph gyud sa iyang maigsoon, makita nimo nga wa siya niingon ba nga karon makabalus ko ninyo mga tawhana mo. La, no? But Joseph cried. Mihilak yaragod si Joseph tungkol sa iyang kamingaw sa iyang maigsuon. And makita nimo that because Joseph remained humble, gipauswag yun siya sa Ginoo sa iyang kinabuhi sa kalibutan. Maigsuon mo nay, hulagway sa kinabuhi nga mapainobsanon. Dili gyud tamang hambog. Amen. Ug wala gyud tay angay ipanghambog. But when Isaac humbled down before his enemies, wa gyud siya ni manimalos, iyang gipasagdan ang Ginoo may mo trabaho. Kabalubuon sa ingon sa Ginoo, vengeance is mine, not yours. Ang pagpanimalos daw iya sa Ginoo dili ato.
So pasagda nato ang Ginoo mo trabaho. Siya na'y bahala. Ato adire samtang kita buhi pa nga Kristohanon paubos lang gyud ta. O inay mong tapat paubos lang gyud ta. Hallelujah. Praise the Lord. So makita nimo mga igsuon ang saad sa Ginoo karon. The second thing we are going to see, the Lord's promise for prosperity and peace through humility. Naigisa ng Ginoo nga kita magmauswagon, mahimong makaangkon og kalinaw pinaagi sa pagpaubos. When Isaac was demonstrating his humility before God, the Lord promised him prosperity and peace. And we will see the first promise. Ingon pa siya, the Lord, in verse 24, the Lord appeared to him in the same night and said, I am the God of your father Abraham. Do not fear, for I am with you. Everybody say, I am with you. That's the first promise. God promised His abiding presence. Gisaaran niya si Isaac nga ang iyang presensya magauban kaniya sa kanunay. Mo nang abiding. Mo nang gingon ni sa Ginoo kang Isaac, I am with you. And when you say abiding presence, nagpasabot na siya sa way pagkausap. Sa usa ka pagpakig-uban nimo sa Ginoo, pinaagi sa balang espiritu, ilabi na kanimo nga magtotoo. Abiding presence means offering security, nga naatay kasiguruhan. We have guidance, natay giya. We have life, and we are moving beyond just being with us. Ha? Dili lang yun kay ang abiding presence sa Ginoo kana bang naa siya sa atong kilid ba nag-uban-uban? Apan He is in us. The abiding presence of God is an indwelling companionship. Mo nang giingong indwelling companionship. Nagpasabot, giubanan ta sa Ginoo dili sa kilid, dili sa likod ra. Naagi siya sa sulod, mag-uban-uban na to. Because we have the Holy Spirit. And because of that presence, kung naa ang presensya sa Ginoo, naay kauswagan, naay kalinaw. You see? That's a promise of the Lord. So when we remain humble in God, there is always prosperity and peace that will happen to your life. Ikaduhang saad sa Ginoo. Sa ikatulong bahin sa verse 24, He said, I will bless you. Na, mamatay. Na ba? Alright? He said, I am with you. And the second, I will bless you. God promises abiding presence. Ikadua, God promises blessing. Oh. Ano pa ang iyong hahanapin? May hanapin ka pa bang iba? Tagalog pa daw. So, gisaaran kita sa Ginoo sa panalangin. What is the blessing there? In the Hebrew word, blessing means God's divine favor. Wow. Usa kini ka, langit nun nga pabor sa Ginoo. It is a promising material provision. Oh, material nga provision. Sama pananglitan sa 100-fold increase. Sama sa sinati ni Isaac. O naglangkob di lamang sa material kalibutanon nga mga butang nga provision sa Ginoo, apan apil ang atong spiritual maturity. Espirituhanong pagkahamtong. Di ka magpabilin nga bata nga Kristohanon. Muuswag ang imong pagtubo nga Kristohanon. So that you can do great things for the kingdom of God. Nga dili lang katigsimba, kundili gamiton ka sa Ginoo nga muwali, mu-share sa pulong sa Ginoo aron ang uban pang mga tao maluwas pinagi sa imong kinabuhi. Do you know when the people can see the blessing of the Lord in your life?
ma-challenge ng umong silingan, imong makaila, nga mo alagad po sila sa Ginoo. Hallelujah. And that is the first or second promise of blessing. Ikatulo, verse 24. Kung imo tanawon in the last part, ingon siya, and multiply your descendants for the sake of my servant Abraham. Ikatulo, God promised descendants multiplication. Mura na hisgutan nato ni last meeting ba to? So ikatulo, nga promise sa Ginoo, God promised descendants multiplication. Dili lang addition, it is a multiplication. What is descendants multiplication? It is, of course, an increase of Isaac's offspring, or offspring, I should say, as a great nation. Kabalo pa mo, nga before, within the verse, gisaaran si Isaac, ng iyang kaliwatan mahimong sama sa mga bituon sa kalangitan, o gisaaran siya ng iyang kaliwatan mahimong sama sa balas sa kadagatan. That there is a great multiplication of the descendants of Isaac. That God is saying He is faithful across the generation. Mao nga kita, kung si Isaac man, gisaaran sa Ginoo descendants multiplication sa iyang family line, kita karon, kung tingali di man ta mapariha kang Isaac, apan it is more on our spiritual multiplication. Ikaw dili lang kita ingon ani kadaghan na pay daghang mga taong maluwas kunang mga Kristohanon magpadayon sa pagpaubos silang kaugalingon, that we will remain humble to God, and God promised us a multiplication in number. Amen. Hallelujah. So all these promises are ours. Prosperity, peace. Why? Kung mang Kristohanon magpabilin nga magpaba-inubsanon. Karon mo tanaw nato the reward of prosperity and peace through humility. Asa man makita nato diyang kanabang premyo, ganti sa usa ka tawo nga mapainubsanon about prosperity and peace. Verse 26, then Abimelech came to him from Gerar with his advisor, Ahuzat and Pikol, the commander of his army. Isaac said to them, why have you come to me, since you hate me and have sent me away from you? Kabalo mo sa himuon sa Ginoo nato? When we remain humble, we will have peace with people who hated us. Kita makaangkon og kalinaw uban sa mga tao nga nasuko nato. Ha? The word peace, kanang word nga peace diha sa Hebrew word shalom. Everybody say shalom. It means wholeness. Nagpasabot ni siya sa pagkahingpit, well-being and right relations. So, usa ka maayo nga kahimtang og maayong relasyon, dili lang ingon nga kanabang walay konflikto nga nang hitabo. Kanina gapasabot may tungod sa pagkahingpit, completeness, prosperity, health, safety, and harmonious relationship with God and others. When we will have peace, nagpasabot lamang nga mahimong tang hingpit, mauswagon, maayo sa panglawas, og nag-uyunay sa atong relasyon sa Ginoo og usab ngadto sa uban. Mao nay kumpletong kalinaw. Makahinumdum ko maigsuon nga na ako'y desisyon nga gihimo sa una, natong conflict bitaw sa Garcia, Talisay sa una. Awa mo siguro kabalo kaayo ani because it is in the leadership level. Pero katong ilang mama manggon nga mao'y pastora, kinahanglan na akong i-pull out
Kay wa na may manimba. Nang giaway namang yun sila. Karon, pag pull out na ako sa ilang mama, ang mga anak na suko yun ako, kay na daw ko'y gipamuran. Ha? Gipadadaan ko nila og sulat. Kabalo mo, gipadadaan kong sulat. Kabalo mo unsay sulod sa sulat. Iyon siya, wa kay buot nga leader. Ha? Wa kay buot nga leader. Kinsa man ka nga maghimo. Daghang kay sila. Lain yung kaayo nga sinultihan against nako. Karon, walang iko. Wadyo ko, wadyo ko ni sumbalik nila mga sa ilang kuan, ilang gihimo. Nagpadayon na dyan kong pangalagad sa Ginoo, but grabe ang Ginoo gihiyo. Naminyo man to sila. Pagpanganak nila, nahimo abnormal ang health sa ilang anak. Naglisod yun sila og maayo. And then, wala lang siguro may kalibutan, but they came. May ani sila diri. Nagsimba, human sa service. Gimit ko nila dito sa likod. Hilak-hilak, nangayag pasaylo. Nakig-uli. Wa man ko nakigbalos nila. No? Mo na nga naay peace. Karon, naulian na gyud sila kayo. No? Magkita mi, porti na mo amin-amin. Unya, naulian naman to ilang anak. Napay gamay na bilhin. But mo na nga, kitang tanan, kita may igsuon, kung naay mga tao makig-away nato, padayon na kitag paubos, muabot ra gyud ang kalinaw, and prosperity will come in your life. Kung di ka makig-away balos. Isaac experienced that peace with God. Kabalo mo sa netabo diri, si Abimelech, ni adto gyud siya kang Isaac, di ba? Kabantay mo, niya ingon si Isaac, ngano ni ani man ka? Di ba nasuko ka nako? Ug imo kong gipalayas, you see? Pero si Abimelech, ingon siya, I know the Lord have blessed you. Makita na to second nga reward ni Isaac. Genesis 26:28. They said, we see plainly that the Lord has been with you. Mo nagingon ni Abimelech, ha? Nakita namo nga ang Ginoo nag-uban nimo. Let there now be an oath between us, even between you and us, and let us make a covenant with you. Verse 29, that you will do us no harm, just as we have not touched you and have done to you nothing but good, and have sent away in peace. You are now the blessed of the Lord. Ikaduha nga reward about prosperity, we will have prosperity and be called blessed of the Lord. Ah? Masagingon ni Abimelech, nakita namo nga ang Ginoo nag-uban nimo. Ah? Naingon siya, you are now, karon ingon siya, ikaw gipanalanginan sa Ginoo. So Isaac have received prosperity, gitawag pagid siya nga tao nga gipanalanginan sa Ginoo. Unsa ganitong prosperity? When we talk about prosperity, it is a holistic success in all areas of life when aligned with God's will, and it includes spiritual well-being, a close relationship with God, physical health, financial stability to meet one's needs and bless others. Unsa nang word nga blessed? Blessed means that is you are under God's special favor. Nga ikaw na ilalom sa pinasahi nga pabor sa Ginoo, pinasahi nga proteksyon sa Ginoo, o kanigi saad sumala sa iyang pakigsaad. Isaac, of course, received this kind of prosperity because of humility. Mga igsuon, kitang tanan nga Kristohanon, magkinabuhi ta nga align sa kabuton sa Ginoo, pauswagod kita sa Ginoo. And the people can see the blessing of the Lord in your life. Mao na nga, ang mga tao makig-amigo na nimo, kay ngano man, ni uswag naman ka.
muabot na, muadto na sa imo, mangutang na o kwarta. Mag-ayo-ayo dayon o batasan, kay di ay naituyo kay mangutang man. Magdala pagbayad. Pero inig-abot sa panahon, wala di ay. Okay. Now, what I'm trying to say is, when a believer remains humble in the Lord, like Isaac, muuswag yung ka og ang Ginoo nga nag-uswag nimo makita nila ang ebidensya sa imong kinabuhi nga ikaw gipanalanginan gyud sa Ginoo. Labi na kung nakabalo ang mga tao sa imong kahimtang sa una, no? Hindi yan they have seen, gwapo na makagbalay, gwapo na gwapong sakyanan, gwapo na, everything that you can see or the people can see from you. Another reward in Genesis 26 verse 13, and the man became rich, nahimong dato, and continued to grow richer until he became very wealthy. For he had possessions of flocks and herds in a great household, so that the Philistines invade him. Naibog ang mga Pilistino. Ikatulo, we will have wealth which will increase continuously. Kung saan ang increase continuously? It primarily refers to an ongoing process of spiritual development and maturation. Through it all encompasses the idea of gitawag natong general abundance and multiplication of a sign of God's blessing. Si Isaac, dili lang siya one day millionaire. Si Isaac, walang nagkinabuhi nga ipadato sa Ginoo for a week. Apan ingon sa pulong sa Ginoo, nag-increase, naghimo siyang very rich. He became very wealthy nga usa ka tao. Why? He received God's prosperity and peace in his life. Kisay makaingon ninyo karubutag, nindutar po niya, no? Nga mapariya po ko niya. That pinaagi sa pagkamapainomsanon, God, we just left me high. Like the Isaac of his time. Muna may suon nga, wag yung kumo sa pagpaubos. Amen? Humility will have always, of course, a reward. Ang pagkamapainomsanon, nagyod na siya'y kanang ganti nga imong mapaabot. Nag-share ko gahapon sa akong testimony sa akong life dito sa akong giwalihan. And I will share a little. Kay kabalumang yun mo, no? Kung sa kaning tuig na abot ko dire may igsoon, nakalimot na yun. I arrived in the year what? I arrived here February 25, 1985. Gatudlo ko sa Bible School. Ako mga estudyante, ato nga time, wala pa diri sila naabot. Naabot ko diri nga ang atong provincial director ba to? Provincial basta marag something like that, some provincial coordinator. Napta na ako diri si Chris Paglinawan. Wala ko kaabot ni John D. Grant. But later on, kabalo ba mo nga naabot diri si Jun San Esteban, si Winnie Dalumpinis. First, si Winnie na himong area supervisor diri. Unya promote si Jun, gibutang siya nga kanang provincial director sa atong province. Ako, pastor ra sa Digos. Akong labaw, akong mga estudyante. Di ba balikwat kayo, no? Balikwat kayo, no? Ilang maestro, sakop nila, pero sila nasa taas, nakatungdaran. Ay ko, sige lang. Basta usahay, katsaw-katsawan ba ako dito sa camp? Kukuyawan din mo, sir, Nalabuan man kasi mga estudyante. Ay ko, sige lang, ilahap ang panahon ron. Mabutag yun akong panahon. Kabalo mo nga, nag-testify na ba ko diri nga kasabaon ko nila panahon sa meeting? Wala mo kabalo? Ako ni gishare gahapon. Kabalo ni tabo. Pagkatao ni Josiah,
ako may tiglabas sa lampin. Oh, karon adlaw to sa mong meeting, nag-rent sila sa ug building diya sa Jacinto? Ano no? Not Jacinto. Basta somewhere diya sa Burgos, Bonifacio ba na diya. Nag-rent si June sa Esteban diya og kanang office sa district. Dito nagpuyo sila, nagimo nila nga office. Unya kay kada buntag ako magito yung mga laba og lampin. Di ko mulakaw sa akong lakaw kung di na ako mahay-hay ang mga lampin. Kay wa may gamiton akong anak. Karon adlaw sa meeting na abot pag si Glory Builder Ramos, kailan mo, samang kuya mo sekretary sa province. Anya, ako mo treasurera to, tigunis kwarta. Pag abot namo ni Glorybel sa office, naa na tanang mga pastor. Kami na lagi paabot. Pag sulod pa lang namo, giingnan ko ni Winnie nga, sir, nalit na makagmaayo, sir. Tubag po si Bernadette, bitaw, sir, taga-digos ko ka, sir, niya, ikaw pag ulahi. Basta kay, kung naong ato, siguro ako pagbati, maglangganalaan akong pagbati, wala lang yung ko ni reason out. They don't know the reason nga nung na-late ko. Pero nagpaubos na yung ko. Ha? Okay, sige, okay. Kamu may hawd sa karon. Pero mangutan ako ninyo karon, asa naman sila? Asa naman itong mga hambugirong, mga hilonggo? Dala naman kasuko siguro. Asa naman itong mga hambugirong, mga hilonggo na hawd kaayo? Wala na, no? Si June sa Esteban ni-involve o scam kanang development bitaw, mangulikta og kwarta nga ibayad sa luti kay mupalit og luti sa subdivision. Ni-involve o scammer, nahimong scammer, balita sa TV. Kita pag yun ako yung naong. Si Pastor Winnie, nagyod sa mapa na politiko na. To? O wala yun siya ministry. I don't know, ni uswag ba sila sa ilang pagkamapagarbuhon ato nga time. Napatoy one time, nami district convention, kabalo mo, dito sa Santa Maria. Tingala ko kaya ako schedule magwali, last session ko. Nidoon si June ako, sir, ikaw lang si wali, sir, kay nami lakaw. Abi na ko kung sa ka-importanting lakaw. Kay di ay nahibawaan ako, naitaw mi abot dito sa gym, di-contact sila, kay naay treasure dito sa sapa, ilang kaluton. Oh my God! Iyo ko nga, unsa ni mga tawhanan eh. You know, kung nagpataas pa siguro ko ato, nakig-away pa ko, ambot lang, kung naabot ba ko ani nga posisyon karon buntag. But praise the Lord, I'm still here. Amen. To God be the glory. Hallelujah. Makita na ako ang kamot sa Ginoo, nag-uban yun ako sa kong ministry until this day. Because I know that I remain humble before God. Ang nagpaubos ko sa akong kaugalingon and the Lord is lifting me up. You see? So salamat sa Ginoo. Prosperity and peace are the results of humility. Remember that? Ang pag-uswag o ang kalinaw resulta sa pagkamapainusanon. Ang usa o ang pagkamapainusanon sama ni siya usa ka yawi nga moabli og pultahan, no? Para ang kag-usa nato makasinati ta og pag-uswag og kalinaw gikan sa Ginoo. Karon hapit naman mo abot ang year 2026, may igsoon. Kung gusto kang magmauswago next year, makasinati pa sa kalinaw, nagikan sa Ginoo, pabilin sa pagkamapainusanon. Yeah, alright. Kuhita na yung katapat, pabilin sa pagkamapainusanon. Naigingon sa Book of Hebrews, chapter 4, verse 10, humble yourselves before the Lord, and He will exalt you. Pabila na kita paubos. No? Nasiguro yung mga tao mo daot nato, na yung mga tao nga usahay makig-away nato. Let them go. Right? Let them go. Makahinumdum ko. Ni-testify si Pastor Mirto kagahapon. Iyon siya, pag-abot na mo diri sa laak, na yung mga tao nga nagdaot na mo. Pero wala lang yun minibalos.
Ana pa si Pastor Merto. Kung nalipay ko sa iyang testimonyo because it was in line with the message nga akong iwali. O makita nimo ang proof nga bisan si Pastora Lourdes o si Pastora Merto, ipauswag yun sila sa Ginoo. Luoy kaay na sila. Yun. Sa diyang diri pa sila, ilang kahimtang, physically, materially, financially, portid yung luuya. No? Pero karon nakita na ako, the Lord is working with them. Akong giinan sila nga, kaya nagatestimonyo, manggod siya nga, murag nasa sakit gamay, tadughan nga nung nihawa siya sa one way ba. Kaya nag-iail na sila ron, tungod sa mga attitude sa mga leaders po dito. Pero akong giinan siya, paagi ra to sa Ginoo, Pastor. Paagi ra to sa Ginoo, bahala nagsakit sa imo ha. Pero mauna gid niya ang imong simbahan. Because he has already a church, 30 by 60 ang dimension. Kuto ba anang poste nga duha? Mao man na atong 30 by 60. Kini atong church 30 by 70. Nya konkreto na kolorop ng atop. Na siya mga team, kumpleto na. O gwapo rin siya balay. Kaya gibalayan siya sa iyang kamanghuran laki. So praise the Lord. Makita nimo nga uswag yun ang Ginoo sa mga tao nga mapainubsanon. Let us remain humble before God. Whatever situation you are right now, be contented and keep praying and keep believing. Keep humbling yourself before the Lord. Alagad lang kita sa Ginoo. Kay pauswagon gyud ang tanan sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Shall we all rise? Manindog ta. Hallelujah. Father, salamat Lord sa imong pulong karong buntag, O God. Himuo kini nga hagit, Lord. O God, sa mga tao nimo nga niya dinhi, Lord, karong buntaga, Ginoo. Himuo nga mga membro namo, Lord, dinhi sa Digos One Way Outreach Church, Lord. Mga tao nga mapainubsanon, Lord. Bisan unsa pa ilang naabot, bisan unsa pa ilang naangkon, bisan unsa ilang kahimtang sa kalibutan, Lord, apan among unahon kanunay nga kining tanan gikan jud kanimo, Lord. Nga dili mi magpahita sa among kaugalingon, but we will try to humble down. Because we know nga doon na may reward, na may ganti nga mapaabot, gikan sa among buhi nga Ginoo nga gialagaran. Lord, bless all your people. Let the spirit of humility reign in the church, O God. We just bless your name and give you back all the glory and honor today because of your word. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Malingkot ta. Ako ang ihatag sa atong next nga magadumalas, tong tithe and offering karong buntag.